subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Nakangiting gumising si Sian. Naalala niya kasi ang mabilisang ganap sa kanilang dalawa ni Selena. At pagkatapos ay inisip niya ang nangyari sa kanila ni Selena sa parking lot. Kaya hindi maiwasang mapangiti ni Sian nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Selena. Ang sarap mo talaga, asawa ko. Sambit ni Sian habang inisip na binabayo niya ng mabilis si Selena. Ilang sandali pa ay napakagatlabi na lang si Sian kasabay ng pag-agos ng puti at mainit niyang likido sa kanyang kamay. Napangisi si Sian at saka nagtungo na sa banyo. Binuksan siya ang shower at kaagad na binasa ang sarili. Naisip niya si Selena habang nakatingin sa pader. Humanda ka sa akin, asawa ko. Sa tuwing magkikita tayo, hindi. Ako papayag na hindi ako makakaisa sa iyo. Nilinis ng maigi ni Sian ang katawan. Inahit ni Sian ang kanyang bigot sa mukha kaya naman bamnata siyang tingnan. Nag-ahit din siya ng kanyang buhok sa arisa at siniguradong malinis na malinis iyon. At pagkatapos ay sinabyunan niya ito ng maigi at napangisi habang nililinis iyon. Ready ka na ba mamaya? Makakapasok ka na naman. Nakangising sabi ni Sian habang nakatingin sa kanyang alaga. Pupunta siya ngayon sa museum kung saan nakadisplay ang mga paintings ni Selena. Hindi alam ni Sian na may ganoong talento pala ang asawa niya kaya naman napamangha talaga siya sa galing magpinta ni Selena. At ang ipapapinta ni Sian ay ang picture nilang dalawa ni Selena na masayang magkayakap. Marami ng tao doon nang makarating si Sian. Maraming tao ang kinakausap si Selena. Nang magtama ang kanilang paningin. Napalunok ng laway si Selena habang si Sian naman ay nakangising nakatingin lamang kay Selena. Naglakad siya palapit sa kanyang asawa at saka ngumiti ng mapang-akit habang si Selena naman ay kaagad na nag-iwas ng tingin. Asawa ko, kumain ka na ba? Sambit ni Sian na ikinabigla ng mga taong kausap si Selena. Oh wow, may asawa na pala kayo Ma'am Selena. Sabi ng isang babae. Napakurap naman si Selena sabay tingin kay Sian. Why? Yes, may asawa na ako. Nauutol niyang sabi. Hindi tuloy makapag-focus sa pakikipag-usap si Selena dahil sa mga titig ni Sian na tila ba siya ay hinuberan. Kaya naman, sinabihan niya ang mga kliyente na doon na lang magpatuloy ang kanilang usapan sa isang conference room. Mayroong mahabang table doon at swivel chairs. Naupo si Selena sa unahan kung saan nasa bandang kanan niya, sa kanyang tabi si Sian. So, let's start. I will be discussing kung magkano ang bawat paintings ko. At kung ano ang mga materials na ginagamit ko kung saan nakakaapekto ito sa price ng bawat paintings. So, okay. Magsisimula na ako. Sambit ni Selena at saka nagpalipat-lipat na nang tingin sa mga tao doon. Saglit siyang sumulyap kay Sian bago nagsimulang magsalita. Nakatitig lamang sa kanya si Sian na tila ba pinag-aaralan ang kanyang mukha. Bawat galaw ng labi ni Selena ay talaga namang pinagmamasdan ni Sian. Kaya naman hindi maiwasang may lang ni Selena at pasimpleng binulungan si Sian. Kung makatingin ka sa akin, parang hinuhubaran mo na. Ako, bulong ni Selena. Mahinang tumawa mo si Sian, buti alam mo. Kung alam mo, lang. Nakahubad ka na sa isipan ko habang sinasagad kita. Napakurap naman ng ilang beses si Selena bago muling nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Habang si Sian naman ay mariing napapikit dahil nakakaramdam na siya ng pag-iinit ng kanyang katawan. Habang nagsasalita si Selena ay pasimpleng hinahagod ni Sian ang kanyang alaga na ngayon ay nabubuhay na. Napansin naman ni Selena na parang may kakaibang ginagawa si Sian kaya naman napatingin ito sa malaking bukol sa pagitan ng hita ni Sian sabay lunok ng laway. Napangisi si Sian nang makitang namumula na ang mukha ni Selena kaya naman mas hinagod niya pa ang kanyang alaga. Habang si Selena naman ay napalunok ulit ng laway dahil pinagpapawisan na siya ng malamig. Nakakaramdam na rin siya ng pang-iinit ng katawan dahil pa-impulse siyang sumulyap sa pagitan. Nang hita ni Sian na sa laki ng umbok doon, halatang gusto nang kumawala ng alaga nito. That's for today. May aasikasuhin lang po ako. Saglit. Sambit ni Selena sabay tingin sa kanyang mga client. Okay Miss Selena. Tomorrow babalik ako dito para magbigay ng down payment at pag-usapan pa ang ibang details. Sabi ng isang babaeng kliyente niya. Me too, Miss Selena. Tamang-tama may aasikasuhin pa rin ako sa business ko. Thank you for today, sabi naman ng isang babae. Matamis na ngumiti si Selena sa kanyang mga kliyente at saka sumama na ito sa kanila palabas sana ng conference room. Ngunit, napatigil sa paglalakad si Selena nang hapitin siya sa baywang ni Sian at kasunod noon ang P4JT0K ni Sian ng kanyang alaga sa P3 ni Selena. Goodbye po, ingat po kayo sa pag-uwi. Sambit ni Selena sabay kaway sa kanyang mga kliyente. Nang tuluyan itong mawala ay kaagad na sinara ni Sian ang pinto at inilock iyon. Walang kung ano-ano'y sinakop niya. Kaagad ang nakaawang na labi ni Selena kasabay ng pagdinya ng kanyang sarili kay Selena. Dahilan para maramdaman ni Selena ang matigas na ALAGA ni Sian sa kanyang puson. Hinawakan ni Sian sa ulo si Selena habang hinahalikan ito ng mariin. Ipinasok niya ang kanyang dila sa bibig ni Selena at saka pinagala ito doon na tila ba may hinahanap sa bibig ni Selena. At pagkatapos ay marahang inihiga ni Sian si Selena sa mahabang mesa habang patuloy pa rin sa pagsakop ng labi nito. Gumapang
Ang kamay ni Sian sa dibdib ni Selena at marahang binubuksan ang butones ng suot nitong long sleeve. Halos kapusin na si Selena nang hininga sa tagal ng paghahalikan nilang dalawa ni Sian ngunit patuloy pa rin siya sa pagtugon. Nang matanggal ni Sian ang BRA ni Selena, kaagad siyang lumusong sa dibdib ni Selena. Napasinghap naman si Selena nang hangin habang nakatingin kay Sian na nilalantakan ang kanyang dibdib. Mahinang ungol ni Selena ng paglaruan ni Sian ang kanyang naninigas na U*G. Mabilis ang ginawang paggalaw ng DI ni Sian sa U****G ni Selena, kaya naman nagbigay iyon ng matinding kilati para kay Selena na may kaakibat na matinding LIBOG. Kaya naman mas lalong nag-iinit ang katawan ni Selena. Nang magsawa si Sian sa dibdib ni Selena ay bumaba ang halik niya sa tiyan nito patungo sa pinakananais niyang matikman. Ang matambok na pi ni Selena. Mabilis ang ginawang pag-HUBAD ni Sian sa suot na pang-ibaba ni Selena. Napalunok na lamang ng laway si Selena. Hindi niya alam kung bakit hinahayaan niya lang si Sian na angkinan siya nito kahit na hindi pa talaga sila nagkakaroon ng matinong pag-uusap. Wala pang nangyayaring usapan sa kanila dahil hindi niya alam kung paano uumpisahan. Napangiti ng malawak si Sian habang nakatingin sa pi ni Selena. At pagkatapos ay hinawakan niya ito. Hinaplos-haplos niya ito at sa kanya sa nanghihinang napakagatlabi si Selena ng paglaruan ni Sian kanyang nagpapelang-pelang sa kaliwat kanan ang kanyang ulo. Napangisi naman si Sian at saka inilapit na ang mukha sa pi ni Selena. Sinimulan niyang deal 44N nang mabagal ang high WA ni Selena bago sini-SIP ang Cat 4S na lumabas. Doon dahil basang BASA na si Selena. Hindi mapigil ang ungol ni Selena ng deal AAN nang mabilis ni Sian ang kanyang perlas. Walang takas sa bibig ni Sian. Bawat DILA nito ay may pag-SIP SIP na ginagawa si Sian kaya naman napaigtad sa matinding sarap si Selena. Ganadong-ganado. Kung kumain si Sian ng pi ni Selena dahil sabik na sabik talaga siya dito. Napahiyaw sa sarap si Selena sabay kagatlabi. Ilang sandali pa ay tumayo na si Sian at saka ibinaba ang kanyang pants. Napalunok ng laway si Selena nang makita ng malinaw ang LAGA ni Sian na maugat sa galit. Tiay gas iyon. At tayong-tayo halatang galit na ito at handa nang pumasok sa kanyang loob. Malawak nang umisi si Sian bago itinutok ang galit niyang alapat ga kay Selena. Marahan niyang ipinasok ito sa loob at saka aysan apat ga dito ng maigi. F4 sake ang sikip mo. Ang init ng loob mo. Sambit ni Sian nang may sagad ang kanyang alapat ga sa L00B ni Selena. Hinawakan niya sa magkabilang HITA si Selena at saka EBNUK. Iyon ng maigi. Sinimulan ng Bevo HA ni Sian si Selena sa malaking table sa conference room. Napapikit na lamang si Selena habang dinadama ang pag-BAY o sa kanya ni Xlan, bawat ulos ni Sian ay sinisigurado niyang pasok na pasok ito at talagang nasa sagad si Selena. Kaya naman wala pang ilang minuto ay muling nila BASANC Selena dahil sa matinding sarap. Ang isang kamay ni Sian ay pinaglaruan ang T1N1L ni Selena kaya naman mas lalong nabaliw si Selena sa sarap. Ungol ni Selena nang bumilis ang ulos ni Sian sa kanyang harapan. Binalot ng ingay nang nagbabangga ang laman at ungol ang buong conference room. Wala nang pakialam pa si Selena kung yumong-OL siya ng malakas. At sa pag-ungol naman na iyon ni Selena ay naging musika para kay Sian kaya mas lalo siyang ginanahan at mas lalong nag-init. Kaya naman hinawakan niya sa baywang si Selena at mas idiniin sa kanyang sarili bago apatyo. Nang mabilis at S4 God kung SAG 4D. Tila isang magandang view para kay Sian ang pag-alog ng malaking DIB dib ni Selena dahil sa lakas at pagbilis ng kanyang pagbi-apatyo. D4 million yo, asawa ko. Sobra mo akong TNI gang. Kaya ito ang nababagay sa iyo. Sambit ni Sian at saka mas binilisan pa ang pagbi-apatyo kay Selena. Malakas na ungol ni Selena dahil muli na naman siyang LALA basan. Sa mga oras na iyon, wala nang ibang nasa isip si Selena kundi ang masarap na pagpapaligaya sa kanya ni Sian. Kaya naman, nang maramdaman niya ang mainit na likido nito sa kanyang loob, napakapit siya sa braso nito dahil pati siya ay ni LAB asang. Muli, sabay nilang inabot ang tutok ng sarap. Hinihingal na. Humiga si Sian sa dibdib ni Selena. Ilang minuto rin silang nasa ganoong posisyon bago tumayo si Sian at kinuha ang panyo na nakalagay sa bulsa ng suot niyang coat. Marahang pinunasan ni Sian ang ka-TAS niyang umapaw sa pi ni Selena bago niya H1 na goat ang alaga niyang. Hanggang ngayon ay galit na galit pa rin. Hinihingal na isinuot ni Sian ang kanyang pang-ibaba at pagkatapos ay pinulot niya ang salawal ni Selena at sa kanya ito isinuot sa kanyang asawa. Inalayan niyang makabangon si Selena mula sa pagkakahiga nito sa mesa at saka napabuntong hininga na lamang siya. Ayusin mo ang sarili mo dahil baka mahalatang may ginagawa tayong milagro dito, malumanay na sambit ni Sian at saka hinawi ang buhok ni Selena. Wala namang masabi si Selena dahil nakatingin lamang siya kay Sian. Pinahid niya ang pawis sa noo ni Sian gamit ang kanyang palad. Napayuko naman si Sian. Salamat at nakadilig na naman ako sa iyo, sige na, umuwi ka. Na doon sa bago mo, malungkot na sabi ni Sian. Napangiti naman si Selena sabay hawak sa pisngi ni Sian. Hindi ko siya bago. Wala kaming relasyon ng lalaking yon.
Walang nangyari sa amin ng lalaking yun dahil tanggap niya sa sarili niya na ikaw lang ang mahal ko. Namilog naman ang mga mata ni Sian nang magangat siya. Nang paningin. Ano? Kaya ba? Ang sikip mo. Malawak na ngumiti si Selena. Yes, Daddy X. Dahil sa iyong. Sa iyo lang ang matambok kong kipay. Hindi makapaniwala si Sian sa kanyang narinig. Akala kasi. Talaga niya ay mayroong bago na si Selena. Na natikman na ng iba. Ang kanyang asawa. Pero nagkamali siya dahil walang ibang lalaking nakagalaw kay Selena kahit na hindi sila magkasamang. Dalawa. Asawa ko. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi mo ba? Talaga bago ang lalaking yun. Pero siya ang kasama mo, di ba? Nang umuwi ka dito sa Pinas. Ibig sabihin, siya ang kasama mo. Doon habang nasa ibang bansa ka. Sambit ni Sian sabay lunok ng kanyang laway. Tipid na ngumiti si Selena at saka hinaplo sa pisngi si Sian. Oo siya nga. Siya ang nandyan para sa akin noong panahong nag-iisa ako, malungkot at nasasaktan. Hindi naman niya sinasadyang mahulog sa akin pero sinabi ko na kaagad sa kanya na kahit naging magulo man tayong dalawa, nagkaroon man ng problema sa relasyon natin, hindi kita magagawang palitan lang. Basta, hindi ko kayang ibaling na lang agad sa iba ang pagmamahal ko sa iyo. Huminto sa pagsasalita si Selena sabay punas sa luha niyang tumulong na sa kanyang pisngi. Sobra lang kasi talaga akong nagalit sa iyo. Sobra as in. Kasi, hindi talaga tama ang ginawa mo. Sa akin. Magulang ko kasi yun eh. Tapos tinago mo ang totoo. At, inakala ko pa na may babae ka. Kaya talagang naging magulo ang isip ko ng mga panahong iyon. Hanggang sa naisip ko na lumayo sa iyo. Medyo malungkot ako ng mga panahong iyon dahil hindi ko man lang masasabi sa iyo na may anak tayong dalawa. Kasi galit. Talaga ako sa iyo eh. Tapos ayon. Si Wallace ang nag-alaga sa akin. Kahit na alam niyang wala siyang mapapala sa akin, nagpatuloy pa rin siya. Napalaki ko ng maayos si Zinnia sa tulong niya. Napakabuting tao ni Wallace kaya sana ay hindi mo siya pagselosan. O kung ano paman. Huminga ng malalim si Sian dahil sa mga oras na iyon ay may iyak na siya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Selena at saka ito niyakap ng mahigpit. Yakap na tila ba ayaw na niyang bitawan ang kanyang asawa, sobra niya itong namiss kaya naman talagang sabik na sabik siya kay Selena. Napahanga mo ako, asawa ko. Bilib na bilib ako sa tapang mo, napakarami kong pagkukulang sa iyo at sa anak natin. Kaya kailangan kong bumawi sa inyong dalawa. Patawad kong naging makasarili ako, kung hindi ko lang sana itinago sa iyo ang katotohanan, hindi sana mangyayari ito. Akala ko talaga, wala nang pag-asa pang magkabalikan tayong dalawa. Akala ko, hindi ka na babalik pa. Dahil kung sakali man na hindi ka na bumalik, hindi na ako magmamahal pa ng iba. Dahil ikaw lang ang babaeng gusto kong mahalin at makasama. Humihikbing sabi ni Sian. Yamakap din ng mahigpit si Selena kay Sian. Yakap na tila ba ayaw na niyang bitawan pa ang kanyang asawa habang parehas na lumuluha ang kanilang mga mata. Lumuluha ngunit puno ng saya. Dahil sa wakas, nagkaayos na silang dalawa at nagkakasamang muli. Kahit ako rin akala ko wala na akong babalikan pa. Akala ko, wala nang pag-asa pa. Kaya ang nasa isip ko na lang noong mga oras na bumabiyahe na kami pauwi dito, gagawa na lang ako ng paraan para makilala ka ng anak natin. Dahil gustong gusto ka na niyang makilala. Sabik na siyang makilala ang daddy niya. Patawarin mo ako kung iniwan kita. Iyon lang kasi ang paraan ko. Para maghilam ang sugat sa puso ko. Na ngayon ay wala na. Talagang sugat sa puso ko dahil napatawad na kita. Lumuluhang. Sabi ni Selena. Kumalas ng yakap sa kanya si Sian at saka pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Ganoon din ang ginawa ni Selena kay Sian na pinahid niya ang luha nito. Napangiti ng matamis si Sian. Naintindihan kita, asawa ko. Maling-mali naman kasi talaga ang ginawa ko. Napakasama kong tao kaya dapat lang talaga na iniwan mo ako. Ang mahalaga ay nagbalik ka na. At mayroon ka pang surpresa sa akin. Kaya pala nang makita ko kayo nung bumibili kayo ng donuts, bigla na lang akong kinabahan dahil parang nakikita ko ang female version ko sa batang tinawag kang Mommy. Iyon pala, anak ko siya. Anak natin. Nakangiting sabi ni Sian. Natawa naman si Selena. Oo nga eh. Grabe parang photocopy mo talaga siya. Babae lang talaga siya pero kamukhang kamukha mo. Humingang malalim si Sian. Gusto ko nang makita ang anak natin, asawa ko. Gusto ko na siyang mayakap. Ngumiti si Selena. Sige asawa ko. Halika na. Pupuntahan na natin siya para makilala ka na niya. Hinagka ni Sian sa labi si Selena bago sila tuluyang lumabas ng conference room. At habang nasa biyahe ay hindi maiwasang kabahan ni Sian sa mga oras na iyon. Dahil sa wakas, makakasama na niya ang kanyang anak. Sa wakas ay mahahawakan at mayayakap na niya ito. Pinaghalong kaba at saya ang kanyang nararamdaman, pinagpapawisan tuloy siya ng malamig at napansin naman iyon ni Selena, kumuha ito ng panyo at saka pinunasan ang pawis sa noo ni Sian. Ayos ka lang ba? Bakit pinagpapawisan ka malamig naman? Dito sa kotse. Tanong ni Selena kay Sian. Napakagatlabi naman si Sian. Kinakabahan lang ako. Excited. Ako na kinakabahan dahil makikita ko na ang anak ko. Basta, hindi ko maiwasang kabahan. Ngumiti si Selena at saka hinaplo sa braso si Sian. Kalma ka lang, asawa ko. Hinggang malalim, okay. Kalma ka lang.
Humingang malalim si Sian upang pakalmayan ang kanyang sarili. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Hinawakan siya sa kamay ni Selena bago sila pumasok sa isang bahay. Napalunok ng laway si Sian nang makita ang batang babae na naglalaro kasama ang lalaking nakita niya na kasama ni Selena. Nagtama ang kanilang paningin ni Wallace. Sa mga oras na iyon, mayroong kirot na naramdaman si Wallace dahil nandito na ang totoong mahal ni Selena. Si Sian na kanyang asawa at ama ni Zinnia. Mommy, sino po siya? Tanong ni Zinnia kay Selena. Sabay lapit. Tumingin si Selena kay Wallace habang ito naman ay napangiti lang. Selena. Alis na muna ako saglit, pilit ng iting sabi ni Wallace. Akma sanang aalis na si Wallace nang hawakan siya sa braso ni Sian. Napatingin doon si Wallace. Thank you. Alam ko na hindi biro ang ginawa mong aalaga sa mag-ina ko. Napakabuti mong tao, Wallace. Maraming salamat sa kabutihang ginawa mo para sa kanila. Na kahit na hindi kami okay ng asawa ko, hindi mo sinamantala iyon para agawin sa akin si Selena. Saludo ako sa kabutihan mo, Wallace. Maraming salamat sa iyo. Malumanay na sabi ni Sian sabay bitaw sa braso ni Wallace. Napangiti naman si Wallace. Wala iyon. Masaya ako na nakatulong ako sa kanila. At isa pa, kahit na mayroon akong nararamdaman para kay Selena, ni minsan hindi sumagi sa isip ko na agawin siya mula sa iyo, kasi una pa lang naman alam ko na ikaw lang ang mahal ni Selena. Kahit na magkasama kami sa ibang bansa, walang kahit anong ganap sa aming dalawa. Talagang as in. Magkaibigan lang kami. Never kaming nagtabi sa kwarto. Ganoon. Ka-faithful sa iyo si Selena. Kaya sana sa pagkakataong ito, na okay na kayong dalawa, alagaan mo siya at mahalin. Huwag na. Huwag mo siyang sasaktan. At huwag mo nang uulitin pang magsinungaling sa kanya dahil ikadudurog yon ng kanyang puso. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Sian. Oo. Hinding-hindi ko magagawang saktan at lokohin si Selena. Mamahalin ko siya ng buong puso. Marami akong pagkukulang sa kanilang dalawa ng anak ko na dapat kumpunan. Kaya talagang salamat sa iyo, Wallace. Salamat talaga. Tinapik ni Sian si Wallace sa balikat. Habang ito naman ay ngitian lang siya. Tumango na ito bago tuluyang naglakad paalis. At habang naglalakad si Wallace, napabuntong hininga na lamang siya. Magaan ang kanyang pakiramdam. At wala na siyang nararamdaman pang kirot sa kanyang dibdib. Siguro dahil tanggap naman talaga niyang hindi siya magagawang mahalin ni Selena. Na naging parte lang talaga siya ng buhay nito. Samantala ay lumapit naman si Sian kay Zinnia. Lumuhad siya sa harapan nito at pinagmasdan ang mukha ng bata. Sino po kayo? Bakit kasama ninyo ang mommy ko? Inosenteng tanong nito. Lumuhad din si Selena sa tabi ni Zinnia. Zinnia, anak, siya ang daddy mo. Siya ang daddy Sian mo, malamyos na boses na sabi ni Selena. Namilog naman ang mga mata ni Zinnia at saka napatingin kay Sian. Oh my, talaga po, kayo po ang daddy ko. Ngumiti si Sian at saka marahang tumango. Yes, Zinnia. Ako ang daddy mo. Ako si daddy Sian mo. Malawak na napangiti si Zinnia. Halata sa mukha nito ang sobrang saya. Yehey. Sa wakas, nakita ko na rin ang daddy ko. Kaya pala parehas po tayo ng eyes, nose, lips at kilay kasi kayo po pala ang daddy ko. Masayang sabi ni Zinnia sabay yakap ng mahigpit kay Sian. Sa sobrang saya ni Sian ay napaiyak na lamang siya habang yakap si Zinnia. Habang si Selena naman ay hindi rin maiwasang maluha. Naiiyak siya dahil sa sobrang saya. Masayang masaya siya dahil kompleto na ang pamilya niya. Yes, sa wakas. Kompleto na po tayo. May mommy at daddy na. Ako. Hindi na ako maingit sa mga classmates ko. Masayang sabi ni Zinnia sabay palakpak. Yes, baby girl. Hindi na tayo magkakahiwalay pang muli. Babawi si daddy sa inyong dalawa ni mommy mo, okay? At mamahalin kayo ni daddy ng sobra pa sa sobra, nakangiting sabi ni Sian sabay belang kay Selena. Pumalakpak naman si Zinnia. Yehey. Sobrang saya ko po. The best day ever. Mommy, daddy. Alis po tayo. Gala naman po tayong tatlo para may bonding kaagad po tayo. Nagkatinginan naman si Sian at Selena sabay tawa. Okay. Sige, anak magbihis ka na at aalis tayong tatlo. Sabi ni Selena. Sabay ngiti. Mabilis na kumilos si Zinnia dahil excited na excited talaga. Siyang gumala kasama ang kanyang nagyulang nang mabihisan ni Selena at maayusan si Zinnia ay saka sila umalis nila Sian kung saan-saang lugar sila nagpunta. Talagang sinulit nila ang buong araw na magkasama, sobrang saya ni Sian sa mga oras na iyon. Dahil sa wakas, buo na ang kanyang pamilya. Sa wakas ay kompleto na sila. Hindi na nga nila namalayan ang oras kaya naman gabing gable na sila nakauwi. Pagod silang tatlo kagagala. Inilapag ni Sian ng marahan sa kama ang anak nilang tulog na. Tulog. Nasa biyahe pa lang ay bagsak na ito. Halatang napagod ang anak nating makulit, nakangiting. Sabi ni Selena habang nakatingin kay Zinnia. Oo. Kung saan-saan ba naman naglulusot. Takbo ng takbo. Kaya ayan. Bagsak, sabi naman ni Sian sabay tawa. Hinaplos ni Selena ang buhok ni Zinnia at saka tinakluban ng kumot ang katawan nito. At namilog ang mga mata ni Selena nang pisilin ni Sian ang kanyang pilyo itong nakangisi. Nang mapatingin siya dito. Tulog na ang anak natin, asawa ko. Kaya alam mo na ang dapat gawin, sambit ni Sian sabay pisil muli.
Napangisi na lamang si Selena at saka saglit na pinagmasdan. Ang natutulog na si Zinia bago saan namakay Sian. Nagtungo sila. Sa kabilang kwarto at doon ay marahang itulak ni Selena sa kama. Si Sian. Nakatitig lamang sa kanya si Sian habang malawak ang ngiti nito. Habang si Selena naman ay pamatong na kay Sian at saka ito hinalikan sa labi. Mabagal ang ginawang paghalik ni Selena kay Sian. At ang kamay naman ni Sian ay gumagapang sa likod ni Selena patungo sa W3T nito. Marahang pinisil. Habang sila ay naghahalikan. Pasimpleng ikinikiskis ni Selena ang kanyang pikay. Sian. Nang maghiwalay ang kanilang labi, napakagatlabi si Sian at saka tinanggal ang suot na damit ni Selena sa kanyang ibabaw. Marahan niyang pinaglalaroan ang Malice 0G na D1 bib ni Selena. Habang si Selena naman ay inilapit ang kanyang Dib 1B sa mukha ni Sian upang malantakan na ito ni Sian. Hinihingal siyang tumingin kay Selena at dinampyan ito ng halik sa labi. Matulog na tayo, asawa ko. Mamaya ulit madaling araw. Gigisingan kita, ha? Nakangisi at hinihingal na sabi ni Sian. Natatawang tumanggo si Selena. Oo sige, asawa ko. At sana, dahan-dahanin mo naman ako pagbayo mo dahil parang masisira na ang kama natin. Tumawa naman si Sian. Hindi yan. Matibay to. Halika na. Asawa ko. Dito ka sa dibdib ko matulog. Agad namang sumunod si Selena. Inilagay niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Sian at saka sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. At sa mga oras na iyon, payapa silang natutulog dalawa. Nang walang iniisip na kung ano. Ilang araw ang lumipas, nalaman na lang ni Selena na Armalis na nang bansa si Wallace. May lungkot sa kanyang dibdib dahil hindi man lang siya nakapagpasalamat sa lahat ng tulong ni Wallace sa kanya bago ito umalis. Hayaan mo na, asawa ko. Nagpasalamat na rin naman ako sa kanya. Siguro kaya bigla siyang umalis nang walang problem ay dahil ayaw niyang mamiss pa kayong dalawa ni Zinia. Kaya iyon ang naging paraan niya para hindi maging mahirap sa kanya ang alis ng bansa, sabi ni Sian sabay kay Selena. Tipid na ngumiti si Selena. Siguro tama ka. Baka ganoon nga. Ang nais niya. Mag-message na lang ako sa account niya para kahit papaano ay alam niyang nagpapasalamat ako ng buong puso sa kabutihan niya. Tumanggo na lamang si Sian bago nagpaalam sa kanyang mag-ina dahil may aasikasuhin pa siya sa kanyang kumpanya. Pagkarating niya doon, naabutan niya si Catherine. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Hi, Sian. Sabi ni Catherine habang nakangiti ng malawak. Hi, Kath. Ang aga mo yata. Sabi naman ni Sian. Tumikim si Catherine. Kasi this is my last day here. Aalis na ako mamayang hapon kaya nagpunta na ako dito para magpaalam sa iyo. Napalunok ng laway si Sian, babalik ka na sa inyo. Marahang tumanggo si Catherine, yes, Sian. And gusto ko lang magpasalamat sa mga araw na magkasama tayo, naging masaya. Ako kahit papaano, kahit nabigo ako sa misyon kong masungkit ang puso mo. But anyway, wala naman akong sama ng loob or what? Masaya ako dahil maayos na kayo ng pamilya mo, nabuo na kayong muli. So that's all. I'll go ahead dahil marami pa akong aasikasuhin. Goodbye, Exlan. Lumapit si Sian at saka niyakap si Catherine, tinapik-tapik niya ito sa balikat, mag-iingat ka sa biyahe mo, salamat sa lahat. Kath, hinihiling ko talaga na sana matagpuan mo na ang lalaking ay magmamahal sa iyo ng totoo. Sana talaga. Kumalas ng yakap si Catherine at saka mabilis na tumanggo. Oo naman. Darating din iyon. Sige na, aalis na ako. Sian. Napangiti na lamang si Sian. At saka siya nagtungo sa kanyang table upang magsimula ng magtrabaho. Ang gandang pakiramdam niya. Dahil sa wakas, maayos na ang lahat. Wala na siyang problema pa dahil maayos na ang lahat. Nalampasan nila ang pagsubok sa buhay nilang mag-asawa. Na silang dalawa pa rin. Pala sa huli. Kaya naman lumipas lang ang ilang buwan, muling nagpakasal. Sina Sian at Selena. Maraming tao ang dumalo sa engranding kasalanan nila. Halos malulang nga si Selena habang nakatingin sa bisita nila sa receptions. Anong pakiramdam mo ngayon, asawa ko? Tanong ni Sian. Nang makapasok sila sa kwarto. Sobrang saya ko dahil ikinasal tayong muli. Nawala nang problema pa sa buhay natin. Na hindi na tayo nagtatago pa ng relasyon nating dalawa. At kung sakali man na may pagsubok tayong kakaharapin, dalawa na tayong haharap doon. Nakangiting sabi ni Selena. Lumapit sa kanya si Sian. Oo asawa ko. Dalawa na tayo dahil kahit kailan ay hindi na tayo maghihiwalay pang muli. Pinapangako ko sa inyo na hindi na ako papayag pa na magkahiwalay tayo. At pinapangako ko na kailanman ay hindi na ako magtatago ng sikreto sa iyo, asawa ko. Hinaplos ni Selena ang pisngi ni Sian. Salamat, asawa ko. I love you, asawa ko. Ngumiti si Sian. I love you to zero, asawa ko. Sambit ni Sian. Sabay siyaw ng halik kay Selena.